Mga makukulay at iba't ibang flavor ng empanada na 10 piso lang ang isa. Kung dati ay nasa 200 piraso lang ang kanilang napapaubos, ngayon umaabot lang naman ng 500 piraso ang kanilang homemade empanada at sold out na agad sa loob lang ng 2 oras. Joey Boy, pasok! Yun! Meron na naman nga tayong naispatan na mag-asawang nagtitinda ng iba't ibang flavor at makukulay na mga empanada dito sa Limay Street, corner ng Hermosa, Tondo, Manila. Halos araw-araw nga silang dinudumog ng mga tao, lalong-lalo na ng mga estudyante, empleyado, at mga batang gustong makatikim ng masarap at budget-friendly na empanada. Kaya tara, samahan ninyo akong alamin ang kwento sa likod ng empanatin. Sa simpleng pwesto sa Limay Street, corner ng Hermosa, sa gilid lang ng Dali Supermart at tapat ng RCBC, makikita ang mag-asawang araw-araw na masipag na gumagawa ng sarili nilang homemade empanada. Sir, bali ano po yung tinitinda nyo rito, sir? Hello po, yung mga empanada po na mga bite size po. Sa halagang 10 piso lang po siya. Kada flavors po. Ang nakakatuwa sa kanilang kwento, kung dati ay nasa 200 lang ang kanilang ginagawa bawat araw, pero dahil sa sobrang suporta ng kanilang mga suki na halos 2 oras pa lang ay sold out agad ang kanilang paninda, kaya dahil dito, nagpasya ang mag-asawa na dagdagan ang kanilang production at gawing 500 piraso kada araw. At kahit ganoon pa rin karami, mabilis pa rin itong nauubos. Kadalasan lang hanggang ano oras lang kayo dito? Po? Hanggang na oras lang kayo? Oras lang po. Ah, talaga? Namin dito. Sold out po yan agad. Oo. Gusto pa sana nilang dagdagan ang ginagawa nilang empanada dahil patuloy ang pagdami ng mga bumibili. Pero ang totoo, silang mag-asawa lang ang nagtutulungan sa paggawa mula umpisa hanggang sa pagtitinda. Isa sa mga dahilan kung bakit patok na patok ang kanilang empanaten ay bukod sa budget-friendly, napakadami din ditong pagpipili ang flavors. Meron silang ham and cheese, mozzarella cheese, cheese pimiento, chocolate, creamy tuna, peach mango, strawberry, chicken sisig, ube makapuno, garlic longganisa, at Shanghai. Lahat ng iyan, 10 piso lang bawat isa. Yung mga bestseller po natin, yung tulad po ng mozzarella, yung peach mango, yung sisig po natin ngayon, chicken sisig, tsaka po yung mini Ilocos na inspired po natin na halagang 10 piso lang po. Garlic longganisa po ang tawag namin. Tapos ang schedule po, sa ngayon po, MWFS, yung S po is Saturday po. So, alternate lang po muna ang pasok natin kasi hindi po talaga kaya ng production kasi 2 lang po kami ng mix ko na gumagawa talaga. Aba naman, syempre, lahat ng kanilang iba't ibang flavors ay hindi natin pinalampas. At talagang nakakatuwa dahil bawat isa ay may sariling karakter. Malutong yung kanyang dough, generous din ang palaman, at syempre, hindi ka na manghihinayang sa presyo dahil 10 piso lang naman to. Makikita niyong paborito rin ito ng mga bata dahil bukod sa makulay, masarap at budget-friendly pa. Pero ano po ba yung sekreto? Bakit po ganun karami yung tao kanina? Talagang dinadagsa. Parang araw-araw yata dinadagsa Opo, kasi ginawa po kasi namin itong 10 piso para po sa mga, syempre po, sa halagang 10 piso, almost wala na po talaga nabibili ngayon. So, ito po, ginawa po namin yung halagang 10 piso para sa mga kaya pong maka-afford po. Mga estudyante, yung mga rider po natin, yung mga MC taxi natin, yan, na nagugutom. Stop over lang po sila dito. Halagang 10 piso lang po. Pwede po sila bumili. Kahit ilang piraso po. Sa unang-una kasi, pangmasa po yung presyo, no? Kaya Yes talagang po, dinadagsa pangmasa po siya. talaga po. So, pangalawa po, talagang masarap nga naman po talaga. Kasi Yun nga natikman po, talagang ginawa nga po namin yun para at least sa halagang 10 piso, makakatingin po sila ng masarap. Nakaka-inspire lang talaga ang kwento ng mag-asawang to. Mula sa sipag, tiyaga at pagmamahal sa kanilang ginagawa, unti-unti nilang napalago ang kanilang maliit na negosyo. Paano po ba kayo, sir, nagsimula? Nagsimula po kami talaga sa Rillian ng Bangus sa Shanghai hanggang sa naisipan po namin ng asawa ko na mag-upgrade kami gawing empanada kasi mahilig po kami kumain ng empanada. Tapos gumawa po kami ng sarili namin mga version ng mga flavors po.
unti-unti po yun. Kada isa pong flavors, talagang pinag-iisipan po namin. Isa itong paalala na hindi kailangan magsimula ng malaki para makamit ang tagumpay. Minsan, sapat na ang masarap na produkto, tiyaga, dedikasyon at pananampalataya sa Diyos. Siguro talagang tiyaga lang po talaga at saka kapit po sa Diyos. Tapos tiis lang po talaga sa lahat po ng ginagawa. Sakripisyo lang po talaga ang kailangan.